ang relihiyon at iba pang paniniwala. Ano nga ba ang relihiyon? Ang relihiyon ay ang paniniwala sa Diyos o maraming Diyos. Ito ay isang sistema na naglalaman ng mga saloobin, paniniwala, at gawain na may kinalaman sa pagsamba sa Diyos. Ayon sa kasaysayan, halos lahat ng mga relihiyon sa mundo ay nagmula sa Asya. Sa lawak ng mga teritoryong sakop at sa dami ng taong naniniwala, malaki ang dahilan upang tawagin ang Asya na sinilangan ng relihiyon sa daigdig. Halina't ating talakayin ang iba't ibang relihiyon na ito. Alamin kung saan umusbong at kung sino ang nagtatag, at ang mahalagang aral ng mga ito. Ang relihiyong Hinduismo mula sa India. Ito ang pangunahing relihiyon sa bansang India. Ito ay itinatag ng mga Aryans at naniniwala sila sa mga Diyos ng kalikasan. Naniniwala ang mga Hindu sa pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa ng mga bagay sa kapaligiran na nagdadala ng pagkakaisang espiritual. Vedas ang tawag sa kanilang banal na kasulatan. Naniniwala ang mga Hindu sa reincarnation o muling pagkabuhay, at karma, ang paniniwala sa pagbalik ng mabuti o masamang gawain na siyang nagpatibay sa sistemang caste sa India. Kaya't kung ikaw ay pinanganak mula sa mataas o mababang uri ng caste system, ito ang iyong karma mula sa nakaraang buhay. Maraming sinasamba na Diyos ang mga Hindu, ngunit ang kanilang pangunahing Diyos na kinikilala ay si Brahma, ang tagapaglikha, si Vishnu, ang tagapangalaga, at si Shiva, ang tagawasa, na siyang bumubuo sa Hindu Trinity. Ang relihiyong Buddhism mula sa India. Ang relihiyong Buddhism ay itinatag ni Siddhartha Gautama, isang prinsipe na isinuko ang karangyaan, luho at masarap na buhay. Iniwan niya ang kanyang pamilya at naglakbay bilang isang asetiko o pulube hanggang matagpuan niya ang kasagutan sa katotohanan ng buhay. Ang kahulugan ng Buddhism ay kaliwanagan o enlightenment. Sinusunod ng Buddhism ang 8 dakilang daan o ang pagkakaroon ng tamang pag-iisip, aspirasyon, pananaw, intensyon, pagsasalita, pagkilos, hanap buhay, at pagkaunawa. Naniniwala ang Buddhism sa 4 na dakilang katotohanan na ang buhay at pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. Ang pagnanasa ang sanhi ng pagdurusa at mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. Maaalis ang pagnanasa kung susunod sa 8 landas at matatamo ang tunay na kaligayahan o nirvana. Ang Buddhism ay nahahati sa 2 sekta. Ang Mahayana Buddhism, kung saan sinasamba at itinuturing na isang Diyos si Siddhartha Gautama, at ang Theravada Buddhism, kung saan kinikilala si Buddha bilang isang guro at banal na tao. Ang relihiyong Judaism mula sa Israel. Ang relihiyong Judaism ay isa sa pinakamatandang relihiyon sa daigdig. Ang paniniwala ng mga Hudyo sa iisang Diyos ay nagpapatunay na naging batayan ito ng relihiyong Kristyanismo at Islam. Ang Torah na nangangahulugang batas at aral ay naglalaman ng 5 aklat ni Moses. Ang 10 utos ang naging gabay ng mga Hudyo sa wastong pagkilos at pamumuhay. Ang relihiyong Kristyanismo mula sa bansang Israel.
Ang Kristyanismo ay isa sa pinakamalaking relihiyon na mayroong kasapi at tagasunod. Ang aral ng Kristyanismo ay mababasa sa banal na Biblia. Si Hesukristo ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at ipinako sa krus upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang relihiyong Islam mula sa bansang Saudi Arabia. Ang relihiyong Islam ay sinasabing ikalawa sa pinakamalaking relihiyon sa daigdig. Ito ay kakaiba dahil ang pangalan ng relihiyon ay hindi tao, pook o iba pa. Ito ay galing sa salitang Arabic na salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan, pagsunod at pagsuko sa propetang si Muhammad, ang huling propetang pinadala ni Allah, ang nag-iisang Diyos. Ang tunay na salita ni Allah na galing kay Muhammad ay mababasa sa banal na Quran. Ang 5 haligi ng Islam ay ang pundasyon ng relihiyon. Ito ay ang mga sumusunod. Ang pagpapahayag ng shahada, walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Ang sala, ang pagdarasal ng 5 beses araw-araw. Zaka, ang pagbibigay abuloy. Sawm, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang Hajj, ang pagpunta sa Mecca kahit 1 beses lamang sa kanilang buhay. Ang pilosopiya ng Confucianismo. Ang Confucianismo ay itinatag ni Confucius sa Shantung, China noong ika-6 hanggang ika-5 siglo bago ang karaniwang panahon. Ang kanyang mga turo ay mababasa sa kanyang mga aklat na isinulat, ang 4 books at 5 classics. Nakapokus ang aral ng Confucianismo sa mabuting paraan ng pamumuhay at ethical teachings o ang tamang pagkilos sa lipunan. Naniniwala si Confucius na ang pagkakaroon ng mabuting paraan ng pamumuhay ng isang tao ang magdadala ng kapayapaan. Ayon kay Confucius ay may 5 bertud na dapat taglayin ang isang tao. Jen, kagandahang loob. Yi, pagkamakatwiran o tamang pag-uugali. Li, pagsasagawa ng mga ritual. Zhao, paggalang sa magulang. At Shin, ang pagiging katiwa-tiwala. Hindi naniniwala si Confucius sa buhay pagkatapos ng kamatayan o life after death. Ayon kay Confucius, ay hindi pa natatapos ng tao ang pag-aaral sa buhay upang talakayin ang kamatayan. Ang ilan sa mga tanyag na pahayag ni Confucius ay ang mga sumusunod. Ang taong nagtanong ay mangmang sa loob ng 1 minuto, ngunit ang taong hindi nagtanong ay mangmang habang buhay. Irespeto mo ang iyong sarili at irerespeto ka ng iba. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang relihiyong Shintoism mula sa bansang Japan. Ang salitang Shinto ay nangangahulugang daan o kaparaanan ng Diyos. Tinatawag na kami ang mga Diyos na may kapangyarihang likas. Sila ay sumasamba sa kanilang mga templo at dambana sa paniniwala na dito sila nananahanan. Ang mga pangunahing kami o Diyos sa Shintoismo ay sina Izanagi at Izanami, Amaterasu, ang Diyosa ng araw, Tsukuyomi, ang Diyos ng buwan, Susanoo, ang Diyos ng ulan, Raijin, ang Diyos ng kidlat, Fujin, ang Diyos ng hangin, at marami pang iba.
Mayroong apat na paninindigan ang Shintoism. Una ay ang tradisyon at pamilya. Ang pamilya ang kanilang pangunahing prioridad. Pangalawa ay ang pagmamahal sa kalikasan. Ang kalikasan ay may malakas na koneksyon sa mga Diyos at kaya ito'y dapat bigyang halaga. Pangatlo ay ang kanilang kalinisan. Binubuo ito ng pang-pisikal at pang-espiritual na paglilinis. At ikaapat ay ang matsuri, ang pagpuri sa mga Diyos at sa mga sinaunang espiritu. Ang relihiyon at iba pang paniniwala.